Yun nga ang problema. Hindi ito katulad ng mga nakaraang kong kaso. This is something personal. Magiging personal lang kung pe-personalin mo. Sana nga, Lorena. Sana nga'y hindi umiral ang aking nagre-rebelding damdamin. Ang batas ay dapat natarungan at walang kinikilingan. Subalit nadudungisan ito kapag may mga taong corrupt na nagpapatupad nito. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Joaquin sa ating dulang sa kanyang panahon. Okay, malalim na ang gabi, matulog ka na. Hindi pa ako inaantok. Oy, bakit? Iniisip mo pa rin ba ang bagong kasong hahawakan mo? Nagtataka lang ako, Lorena. Para kasing sinasadya ng tadhana. Ang dami naman pwedeng humawak ng kaso ni Edward, pero sa akin pa natapat. O, anong problema? Eh di gawin mo ang dapat mong gawin. Katulad ng dati. Yun nga ang problema. Baka hindi ko magawa ang dapat kong gawin. Alam mo naman ang nangyari, di ba? Tapos na yun. Nakapagbaba na ng luksa kay Kuya Lauro. Kalimutan mo na yun. Paano ko'y makakalimutan? Alam ko sa mga sandaling ito, hindi pa rin natatahimik ang kaluluwa ni Kuya Lauro dahil hindi niya nakamit ang hustisya. Anong gusto mo mangyari? Ang maghiganti. Sa palagay mo ba, ito ang tamang paraan para makamit ang sinasabi mong hustisya? Wag, Joaquin, wag. Huwag mo tudungisan ang malinis mong pangalan. Natatakot ako, Papa. Huwag. Huwag kang matakot, Edward. Mahusay ang abogado mo. Sa katunayan, marami na siyang naipanalong komplikadong kaso. At isa pa, kaibigan niya yung judge na maglilitis sa kaso mo. Hindi po yun ang inaalala ko eh. Baka kasi akong magbayad ng mga utang nyo. Ano ba yung pinagsasabi mo? Pa, huwag na kayong magmalinis. Pareho nating alam ko anong klaseng huwes ka. Ilan na bang inosenteng biktimang nakulong ng dahil sa'yo? So, At ilan na rin ang kriminal na nasa laya dahil tinanggap mong suhol. ganun talaga, anak. Iyon ang kalakaran sa mundong aking ginagalawan. Pero paano kung ang judge na ahatol sa akin ang tumanggap ng suhol? Siguradong makakalaboso ko. Anong ginagawa mo rito? Why? Bawal na ba ako makapag-usap sa'yo? Ano ka ba naman, Greta? Kailangan ko pa bang sagutin ang tanong na yan? This is unethical. Kung pinuntahan kita sa office mo, yun ang unethical at bawal. Pero dito kita binisita sa bahay mo as a friend and not as a lawyer. Kahit na, mali pa rin yun. Lawyer ka ng akusado at ako naman ang judge na maglilitis at hahatol sa kanya. Hindi naman ako nagpunta dito para lakarin ang kaso ng client ko. Kung ganon, anong pakay mo? Anong gusto mo sabihin sa akin? I just want you to be fair at maging makatarungan. Bakit? Kailan ba ako hindi naging patas? Ang dami nang lumapit at nagtangkang magsuhol sa akin. Pero ni minsan, hindi ako nasilaw sa salapi. Alam mo yan. But this case is exceptional. And you know what I mean. Just do your job. And I will do the same.
and don't ever talk to me again. Saka na lang tayo uli mag-usap kapag natapos na ang paglilitis. Kumusta na, attorney? Nagkausap ba kayo ni Joaquin? Well, yes, pero wala tayong kasiguruhan. Kung ganun, attorney, taglid ang laban ko. Well, that depends sa magiging takbo ng paglilitis. Pero may strong evidence naman laban sa'yo. Naka-video at viral ang pag-aaway ninyo ng biktima. Ganun nga, attorney. Nagsuntukan kami. Pero circumstantial evidence lang yun. Hindi pa rin yung sapat para makonvict ako. Pero paano kung personally ni Joaquin ang case na to? Paano? Siguradong makukulong ka. Kahit pa anong mangyari sa takbo ng paglilitis. Yan din ang isang bagay na ikinababahala ko. Formality na lang ang paglilitis kung ngayon pa lang inuskahan na ni Joaquin ang aking anak. Kasalanan niyo ito, Papa eh. Ako nang... Dahil nadamay ako sa karmang nakalaan para sa inyo eh. Next week na pala yung umpisa ng hearing, Tito Joaquin. Excited na ako. Kaya siguradong perfect ang attendance ko. Talaga lang, ha? Very excited ka nga eh. Siyempre naman, Tito. Dahil pagkakataon na natin ito para mabigyan natin ng hustisya si Papa. Huwag ka munang umasa, Hana. Dahil hindi ko alam kung ano mangyayari sa paglilitis. What do you mean? Nakadepende kasi yan sa mga ebidensyang maririnig at makikita ko. Yun ang pagbabasihan ko ng aking desisyon. Tito, ano ka ba? Baka nakakalimutan mo na matay si Papa sa mismong araw na ibaba ang hatol sa kanya. Inatake siya sa puso sa loob ng korte dahil hindi niya matanggap ang hindi makatarong ang paghatol sa kanya. Ganon din ako. Hindi ko rin yun matanggap. At hanggang ngayon, nagngingit-ngit pa rin ang aking kalooban. Yun naman pala eh. Pagkakataon nyo na ito. Gawin nyo sa kanila yung ginawa nila sa atin. Just give them a dose of their own medicine. Oh, hindi ka ba makatulog? Paano kung makakatulog? Bukas na umpisa ng hearing. Ay di isipin mo na lang nakatulog lang ito ng mga dating kasong hinawakan mo. Yun nga ang problema eh. Hindi ito tulad ng mga nakaraang kong kaso. This is something personal. Magiging personal lang yan kung pe-personalin mo. Ay nako, sana nga Lorena. Sana nga hindi umiral ang aking nagre-rebelding damdamin. Anong assessment mo, attorney? Well, to be honest, the court proceeding is almost over, but there's still no strong evidence. Kaya kung magiging fair si Joaquin, siguradong mapapawalang sala si Edward. Pero paano nga kung personalin niya ang kasong ito? Well, I don't know, but I know Joaquin. Hindi niya sisirain ang kanyang reputation. Because of the lack of evidence presented by the prosecution, this court finds the accused, Edward Cristobal, not guilty. Tahimik! Silence in the court. I was so disappointed. Tito, bakit ganon? Ha? Bakit? Anong magagawa ko? Wala akong nakitang matibay na ebidensya
laban kay Edward. Kahit na, hindi niyo pa rin dapat ginawa yun. Lalo lang hindi matatahimik ang kaluluwa ni Papa. Si Kuya Lauro ang naging inspirasyon ko. Paulit-ulit niyang sinasabi na sundin ko ang aking konsyensya at dapat na maging makatarungan ako sa gagawin kong paghatol sa mga kaso ko. Sinunod ko lang ang payo niya sa akin. Ay kahit na ano pang sabihin niyo, masama pa rin ang loob ko. Kung gagayahin ko ang ginawa ni Julio, para ko na rin inayunan ang ginawa niya sa papa mo. At parang binigyan ko na rin ng hustisya ang pagiging corrupt judge niya. Kaya ano pa ngayon ang pagkakaiba naming dalawa? Kaya sana naman, maunawaan mo ko. Salamat, Joaquin. Maraming salamat. Huwag kang magpasalamat, Julio. Ginawa ko lang ang tungkulin ko bilang isang makatarungang hukom. Hindi kasi ako corrupt na judge na tumatanggap ng suhol. Okay lang. Tatanggapin ko ang masasakit na salitang ipupukol mo sa akin. Dahil yun naman ang totoo. At sana, mapatawad mo ako. Doon ka humingi ng tawad kay Kuya Lauro. Ginawa ko na. Nanggaling na ako roon. Kinausap ko ang kanyang puntod. Dahil napagtanto ko ang aking pagkakamali. At sana nga, matahimik na ang kanyang kaluluwa. Alam naman natin kung ano ang tama at mali. Kaya dapat lamang na sundin natin ang isinisigaw ng ating konsyensya at hindi ang himutok ng ating damdamin. Dahil kung tama ang ating desisyon, ay magbubunga ito ng kapayapaan ng isipan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Susan Robles, Bobby Cruz, Ed Montilla, Phil Cruz, Wendy Villacorta, Rosana Villegas, at si Lionel Benjamin sa papel na Joaquin.